Pagdating ng Espiritu, itataguyod niya kayo sa tanang itinuro ko. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo, gaya ng mga ahas, at matapat, gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hintil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Alapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Tayo po ay nasa ikalawang biyernes na ng buwan ng Hulyo, July 2019. At muli, nasa atin pong Ebanghelyo, mararamdaman natin yung, talaga makikita natin na ang Poong Jesus Nazareno ay, kapag nagsasalita, derechahan din. Kapag nagsalita, kapag nangako, hindi ito palabok lang. Kapag may pinagagawa ang Diyos at sadyang may pinagagawa sa atin ng Diyos, hindi naman siya talaga nangangako ng, sige na, gawin mo na ito kasi, di ba, maganda naman doon, maayos naman doon, maraming pagkain doon. Hindi. Kasi kung sa atin pong narinig na Ebanghelyo, mukhang nakakatakot yung pupuntahan ng mga apostol na kung saan sila pinapupunta ni Kristo. Pero doon, sabi nga, mag-ingat kayo. Okay? Pero dapat maging matalino katulad ng ahas, maging simple at payak katulad o maging matapat katulad ng kalapati. Ano pa pag sinabing kalapati, di ba? Pag pinalipad mo yan, babalik at babalik sa iyo yan, di ba? Yun yung pinapaalala kasi baka mamaya, sa madadatnan nila doon, ipagpalit nila at hindi na bumalik kay Kristo. Ibig sabihin, andun pa rin. Maging matalino sa lahat na nakikita, sa lahat ng makakasalamuha, sa lahat ng kakausapin, maging matalino, maging mapanuri. Kasi maraming pwede talagang mangyari sa pupuntahan.
Kumbaga, yung tinatawag natin na yung deceiving appearance ng isang lugar at ng isang tao. Yung mukha, deceiving yon. Okay? Okay ba tayo? Naintindihan ba? Naintindihan. Okay. So kung etong kontekstong ito ang titingnan natin, na parang may paglalakbay na dapat gawin ang mga alagad, ang mga apostol. So hindi lang pala sila, hindi lang sila nakakontain sa isang lugar lang. Okay? Nakukuha ba? Ang hamon ni Kristo sa kanyang mga alagad, lumabas kayo. Pumunta kayo sa ibang lugar. Nakukuha po ba? Okay. Ngayon, yung mensaheng ito marahil ay isang mensahe din para sa ating lahat. Sabihin niyo nga po sa sarili ninyo, hindi ako matatakot. At hindi talaga tayo dapat matakot. Lalo pa kung narinig natin yung mensahe ng mabuting balita ngayon. Mabuting balita yan. Bagamat, ito may magkakanulo sa iyo. May magsasampa ng kaso sa iyo. Ipagkakanulo ka kahit ng kaibigan mo, kahit mga magkakapatid, pwede kang awayin. Kahit mag-ama, pwede kayong awayin. Pero ang sabi ni Kristo, huwag kayong matakot magsalita. Kasi pagdating ng araw na yon, sabi po, hindi naman kayo ang magsasalita. Ang Espiritu ng Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ngayon po, bakit wala tayong narating sa buhay? Bakit hindi natin naabot yung ating mga pangarap? Uy, bakit? Anong nangyari? Mas pinangunahan ba tayo ng kaba? Mas natakot ba tayo? Sabihin ko, yung mga alagad, hindi lang sila sa iisang lugar lang. Sila ay pinalabas ni Kristo at pinapunta sa iba't ibang lugar. Mahirap po kasi yung iwanan, yung tinatawag nating comfort zone natin. Wag na, dito na lang ako. Tahimik naman ang buhay ko dito. Okay na ito. Hanggang dito na lang kasi nakakatakot. Pag natakot, isipin natin, para bang, wag na, hindi na lang ako mag-aasawa. Kasi, nakakatakot Baka yung mapili ko, baka yung mapangasawa ko, bugbugin ako, walang irresponsable, wag na lang, dito na lang ako. Bakit hindi ka nakapag-aral? Kasi nakakatakot. Dito na lang ako, tatambay na lang ako. Simple-simple lang ang buhay. Hanggang dito lang kasi yung alam ko. Ito na lang kasi nakakatakot. Mahirap mag-aral, mahirap mag-review. Naku, hindi ko kakayanin. Baka lokohin ako, baka ibuli ako. O kaya naman, hindi ako makakasabay sa mga kaklase ko Kasi wala akong kagaya ng mga kung anong meron sila. Kaya dito na lang ako. Bakit ba hindi narating yung ating mga pangarap? Bakit hanggang dito lang tayo? Ang Poong Jesus Nazareno naniniwala na hindi lang hanggang dito ang kaya nating abutin. Kasi nga, di ba, bilang deboto ng Poong Nazareno, mayroon tayong mga misyon na dapat gawin. Di ba,
May mga nanonood sa atin ngayon no, sa Facebook Live na nasa ibang bansa, mga OFW. Pwede bang palakpakan natin yung mga OFW? So, ito yung mga talagang risk taker. Nakakatakot ang buhay doon. Malungkot ang buhay doon. Pero talagang hinarap nila at tinapangan ng kanilang loob na minsan hindi nila alam kung anong kahihinatnan doon, anong magiging karanasan doon, pero nandoon sila. At dahil nandun sila, maraming pamilya dito, maayos ang buhay, maginhawa ang buhay. Siyempre, may mga kwento, no? Iba't ibang kwento. Pero gusto kong tingnan yung isang punto na hindi kasi sila natakot lumabas ng kanilang comfort zone. Kasi po pwedeng, baka doon sila pinapunta ng Poong Jesus Nazareno. At pagkasama natin ang Diyos, kayang-kaya natin lahat. Kakayanin mong mag-aral kahit mahirap. Gumapang ka man, pero matatapos mo. Kakayanin kasi kasama ang Diyos. Kakayanin mong pumunta sa ibang lugar. No, yung iba po dito, kung binata pa naman kayo at dalaga pa kayo, kung kaya nyo pang mangibang bansa kayo. Huwag kayong matakot. Eh baka lang, no, yung konteksto lang kasi na, ano ba, hanggang dyan ka na lang ba? Paniniwalaan mo ba yung sasabihin ng mga tao, hindi mo kaya, hanggang dyan ka lang? Paniwalaan mo ba, naku, huwag ka nang pumunta, nakakatakot dun. Dito ka na lang. No, tumambay na lang tayo, mag-inom na lang tayo, happy-happy na lang tayo. Sino bang papakinggan mo? Ang sabi ng Poong Nazareno, huwag kayong matakot. Kasi sasamahan naman tayo ng Diyos. Kahit saan tayo mapunta. Sabi nga, kahit saan ka mapunta, basta't maging tapat lang tayo sa Poong Nazareno. Malayo man tayo, no? Yung karanasan ng mga OFW natin dito, no? Malayo ka man ng ilang taon, sa Diyos kampante siya, babalik at babalik ka dito. Sa ngayon, kailangan mo lang munang harapin yung takot mo na humakbang. Sa lahat ng gagawin natin, sa lahat ng pupuntahan natin, may misyon tayong dapat gawin. Yan ay ang ipakilala ang Poong Jesus Nazareno. Sabihin niyo nga po, hindi ako matatakot. Ulit, hindi ako matatakot. Kaya naman. No? Normal naman yung kabahan tayo, pero harapin mo yung kaba, harapin mo yung takot, at doon mo makikita no, yung katotohanan na kaya naman pala, tama ang Poong Jesus Nazareno. Amen?